Sa palagay mo ba marahas ang Iran at ang mga tao doon? Oo, ang pamunuan. Sa tingin mo ba dapat silang magkaroon ng nuclear na sandata na napakalakas? Ayokong pag-usapan gaano ito kalakas dahil nakakalungkot. Sabi nila, hindi sila dapat magkaroon. Sinabi nila, at ayaw mo ba makipaglaban sa isang digmaan? Hindi. Ayaw namin makipaglaban sa isang digmaan. Kaya mga inosenteng tao ito na, sa totoo lang, medyo tangha. Kung naniniwala kang dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran, may mali sa'yo. Dahil gagamitin nila ito. At ang tanging tanong lang ay kung gagamitin nila ito sa loob ng isang oras matapos nilang makuha ito o sa loob ng isang araw. Gagamitin nila ito para pasabugin ang gitnang silangan. Magsisimula sa Israel pero lahat ay apektado. At nakita mo yon nang bigla sila nagpadala ng mga misil sa lahat ng bansang nasa loob ng 1,000 milya mula sa kanila. Ibig ko sabihin, pinapasabog nila ang mga bansang kapitbahay nila. Hindi naman kinakailangan kaibigan. Sa totoo lang, pati nga ilang kaibigan nila ay pinasabog din nila. Inaatake pa nila ang mga nag-aasikaso ng bayarin nila. Nagpapadala sila ng libu-libong misil para protektahan ang mga bansang di inaasahang masali sa digmaan dahil gusto nilang sakupin ang gitnang silangan. Paano kung hindi ko tinapos ang nakakatakot na kasunduang nuklear ng Iran na ginawa ni Barack Hussein Obama noong una kong termino? Isa sa pinakamababang kasunduan, marahil pinakamababa dahil sa panganib nito. Sana nakita mo sila na may sandatang nuklear ilang taon na nakalipas. Gagamitin nila yon sa gitnang silangan at tayo ang susunod na target. At ito magagandang bidalawa, ibigay mo sa akin ang bombarderong ito, Andrew. Hayaan mong yakapin ko ang batang ito. Ibigay mo sa akin ang bombarderong yon. Salamat. Alam mo ba agad kung ano yun? Mukhang maliit pero malaki talaga sa personal. Ito lang ang eroplano na kaya mordela ng 200 libra, 1,000 libra ang bomba. Kaya hindi ko alam paano gagawin yon. Maganda at elegante ito, pero maraming dala na armas at bomba. Hindi ko ba naipadala ang kahanga-hangang makinang technological na ito? At paano naman ang iba pang mga coordinated na pag-atake na isinagawa laban sa Iran kamakailan? Sa ating gabi na madilim at walang buwan, bawat bomba ay eksaktong tumama sa target. Paano nila nagagawa yun? Sino ang nakakaalam? At walang ibang nakakaintindi. Walang ibang bansa ang kayang gawin o may hukbong tulad ng atin ni walang malapit. Sa tingin ko, napatunayan na natin ito sa Venezuela. At ngayon, pati na sa operasyon natin sa Iran. Kung hindi ko yung ginawa, kung hindi ko winasak, tinatawag ko yung nuclear dust nila. Tinatawag kong abong nuclear na nakuha nila. Magkakaroon na sana sila ng sandatang nuclear 1 buwan matapos yung pambubomba na yon. Gagamitin muna nila yon sa Israel, tapos sa gitnang silangan. At alam mo yon, dahil lahat ng mga missile na pinakawalan laban sa mga kapitbahay nila ay matagal ng handa. Alam nila ang gagamitin nila yon agad. Kung wala yon, magkakaroon ng digmaang nuclear na magdudulot ng ikatlong digmaang pandaigdig. At ang pinakamalaga, ito ay magiging digmaan na wala nang matitira. Gumawa tayo ng dakilang bagay. Ang mga nagsasabing, ayos lang ang isang napakasakit na ideolohiya ay galing sa bansang may problema sa pamumuno. Sila ay mabubuti at mahuhusay na tao. Pero yung mga nagsasabi niyan, sa tingin ko sila ay, sa totoo lang, masama o tanga. Kung naniniwala kang hindi dapat magkaroon ng sandatang nuclear ang Iran, dapat mo talagang mahalin. Sa loob ng 2 linggo, dinurog namin sila. Wala na silang Navy, Air Force at sandatang pangkontra sa ere. Wala na silang liderato, nawala ng liderato, pero bumuo sila ulit para pumili ng bagong leader na nawala rin. Ngayon, iniisip nila na pati ang araw ay nawala na. Lahat sila ay wala na. Hindi ko alam kung kanino tayo nakikipag-usap dahil wala namang nakarinig tungkol sa kanila. Patay na silang lahat. Nagtatrabaho tayo hindi para sa sarili natin, kundi para sa buong mundo. Kinuha natin ang pinakamasamang bansa sa loob ng 50 taon, baka higit pa. Mula sa pananaw ng ideolohiya, isang bansang gustong pasabugin ang mundo. Isang bansang may sakit at may matinding pananampalataya. At kung isama mo pang reliyon, iba hindi napapansin ng tao na mas marami ang namatay sa mga digmaang panreliyon kaysa sa lahat ng ibang digmaan na pinagsama. Ganon sana ang mangyayari dito at napakakilabot noon.
Ipinagmamalaki ko ang ginawa namin at pakiramdam ko, mas naiintindihan yun ni JD kaysa sa iba. Kung bibigyan mo ng sandata ng nuklear ang Iran, siguradong malaking bahagi ng mundo ang mawawasak at gagamitin nila ito halos kaagad. Oo, ayos lang ba naiwan ko ito dito? Iba't ang ganda nito. Dati ko pa itong tinitingnan at sinasabi kong obra ng sining. Pero paano ba ito magiging epektibo? Ganon ba ito kalihim? Isipin mo yan, Peter. Alauna nung madaling araw, lumipad siya at sinabi, Gino, nasa airspace na sila ng Iran. At sabi ko, At nanonood ako mula sa situation room. Kasama ang ilan pang matatarinong tao, kabilang ang ilang magagaling na general, totoong mga general, hindi mga general sa telebisyon. At bigla, nakita mo yung parsisi nila, nagsimula silang sumisid at nakita mo 30,000, 20,000. Grabe, sabi ko, ang tindi nun. Bumaba sila ng mabilis hanggang sa amin at alam nila napapalapit na sila at matatalino sila at hindi pa nila nakita ang mga ito. At nagpapaputok sila ng kaunti pero hindi nila alam kung ano ang pinapaputukan nila kasi wala naman silang makita. At pagkatapos maririnig mo ang pinakamalalakas na pagsabog na narinig ng kahit sino, ito na ang pinakamalalaking bomba. Bukod sa mga nuclear, ito na ang pinakamalalaking bomba. Sasabihin mo, anong teknolohiya at kamanghamanghang bansa meron tayo? Ako ang nagtayo nito, sa malaking bahagi ay itinayo ko ito noong una kong termino. Ako ang nagtayo nito, hindi ko alam na kailangan ko pala itong gamitin ng husto sa aking ikalawang termino. Pero nagkaroon tayo ng isang presidente at administrasyong walang kakayahan. Kung ang grupong iyon, si Kamala, o iba pa ay nagkaroon pa ng 4 na taon, wala na tayong bansa. Sabi niya nagtatrabaho siya sa ibang bansa at nagpapasalamat ang mga kasamahan niya sa kanya. Paano ang mga usapan kapag pinag-uusapan ninyo ang tungkol sa sigalot militar na nangyayari sa Iran? Dapat lang sila mapasalamat sa akin kasi halos lahat sa kanila ay tumatanggap ng 70%. Dapat magpasalamat ang Sina sa atin, pero hindi naman ako umaasa ng pasasalamat. Dapat din ang isipin kasi ang Hapon ay tumatanggap ng 70%, 5% ang Sina, 71%. Sa maraming bansa, malaking porsyento ng langis at enerhiya ay tinatanggap ng Timog Korea mula sa kipot o kung paano nila ito tinatawag ang kipot. Hindi lang sila dapat magpasalamat, dapat din nila tayong tulungan. Ang nakakagulat sa akin ay hindi sila sabik. Magbabanggit tayo ng ilang pangalan dito, may ilan na talagang namungguna. I-announce ko sana ngayon, pero baka mas gusto nilang huwag sa anumang dahilan. Sasabihin ko, ngayon mas madali na makakuha ng mga tao kaysa noong 2 linggo na nakalipas, 2 linggo nang nakaraan. Bago natin wasakin doon, bago mo burahin ang bansa, bago natin alisin, dahil 8% na lang ang natitirang misil nila, kakaunti na rin ang drone nila. Sinira na rin natin ang maraming pabrika ng misil at drone at ang natitira ay susunod din. Ang ating hukbo ay naging kamangha-mangha. Inatake natin ang Isla Carg. Winasak natin ang lahat sa Isla Carg, maliban sa mga iniwan nila, ang mga tubo. Kung alisin ang mga tubo, matatagalan bago may tayo at may posibleng positibong mangyari tungkol dito. Pero, may ilang mga bansa na labis sa ombinigo at ako ang nagpatataas ng kwota ng NATO mula 2% hanggang 5% ng GDP. Maayos naman ang pakikitumuko sa mga bansa miyon sa NATO. Pero lagi kong sinasabi, ang problema sa NATO ay laging tayo ang nandyan para sa kanila. Pero hindi sila palaging nandyan para sa atin. Kapag naririnig ko ang Reino Unido na parang Rolls-Royce ng mga kaalyado, di ba? Hindi pa sila ang pinakamatagal at laging nandoon para sa atin. At sinasabi ko na malaking tulong talaga kung mapapadala kayo ng ilang barko. At kung meron kayong mga espiya tulad ng meron sila, malaking tulong iyon. Ang punong ministro ay mabait. Sa palagay ko, napakabait siya, sabi niya. Sige, gusto kong tanungin ang aking team. Huwag kang mag-alala. Wala ka namang team. Ikaw ang punong ministro. Pwede kang magdesisyon. Kaya hindi mo na kailangan kausapin ang kahit sino, kaya nakakadismaya. Pagkatapos namin burahin at wasakin sila at ang kanilang hukbo, at mas ligtas na ang rehiyon. Sabi nga, magpapadala kami ng 2 aircraft carrier. Sinabi ko ayoko na sa kanila.
Pagkatapos nating manalo, gusto ko bago magsimula, hindi ko kailangan ng aircraft carrier ninyo. Nanalo na tayo, kaya nakakabigo talaga ang mga bagay na to. Kailangan natin tandaan, may 45,000 tayong sundalo sa Hapon. May 45,000 tayong sundalo sa Timog Korea. May 50,000 tayong sundalo sa Alemanya. Pinoprotektahan natin ang mga bansang ito. May barko ba kayong panghuli ng mina? Sinasabi nila, pwede ba kaming hindi makialam? Matagal ko nang sinasabi yan. Yan ang pinakamagandang bagay na lumabas dito. Gumastos tayo ng $1 trillion sa NATO para depensahan ng ibang bansa. Pero palagi kong sinasabi, kapag tayong kailangan, wala sila. Karamihan sa kanila wala doon. Dapat tayong magsimulang mag-isip na mas matalino sa bansa. May ilan na naging mabuti, isa o dalawa naging mahusay, at ang pinakamahusay ay lumalabas sa tamang panahon. May mga nandun sa itaas, Peter, at gustong-gusto nilang gawin ito. Magsalita ka, Peter. Salamat. Ilang beses mo nang nabanggit ang Iran at ang ginawa nila matapos magsimula ang epic na teora? Nabanggit mo ang mga pag-atake sa bulpo. Hindi namin ito inasahan. Nagulat kami. Nagulat ka ba na walang nagsabi sa iyo dati na ito ang posibleng ganti nila? Walang kahit sinong eksperto ang nagakala na aatake sila. Hindi naman magkaibigan ng mga bansa. Neutral sila at matagal lang magkasama. Peter, kukunin na nila ang gitnang silangan. Wawasakin nila ang Israel gamit ang sandatang nuklear. Pero matapos naming alisin ang potensyal nuklear at armas sila, nagsimula silang kumuha ng mga misil, libo-libo at libo-libo mga misil. At gagawin nila ito gamit ang mga misil habang nagde-develop pa sila. Ang mga taong ito ay may sakit habang nagde-develop ng mga saldatang nuklear. Sa isang paraan, magsisimula sila sa ibang lugar. Dahil ang lugar na yon, nakita mo ang lugar, ang bundok. Papasok sila sa isang lugar na alam natin at gagawin nila yon. Kamangha-manghang nagawa natin at sasabihin ko sa iyo ang trabaho natin. Kung hindi ko tinapos ang kasunduan sa nuklear ng Iran ni Barack Hussein Obama, ngayon, wala na sana ang Israel. Nasunog na sana at malamang pati na rin ang gitnang silangan. Tandaan mo, marami silang misil at narinig ko nagpapadala sila ng misil sa United Arab Emirates. Sabi ko, ang weird naman nun. Ang United Arab Emirates ay parang bangkero ng Iran, Qatar at mga kapitbahay nila. Dati naman silang magkakasundo. Ang Saudi Arabia, bigla na lang, pati ang Kuwait at Bahrain ay tinatamaan. Pati na rin lahat ng mga bansa niyon. Walang ekspertong nakahula na mangyayari ito. Hindi ito usapin ng tipong dapat alam mo na. At kung alam naman natin ang lahat, ang ibig kong sabihin, kailangan natin gawin kung ano ang dapat gawin. Pero tinamaan natin sila ng sobrang lakas na wala pang ibang nakatama ng ganon, tinamaan natin sila ng sobrang lakas. At naalis natin ang karamihan sa mga misil nila. Naalis natin ang karamihan sa mga drone nila. Naalis natin ang karamihan sa mga lugar kung saan napunta ang mga misil at drone. Tuloy ang naalis natin, 2 antas ng pamunuan at malamang pati ang pangatlo. Kung maniniwala ka sa ilang mga kwento, kung ganon. Isa lang ang choke point natin at matagal nila ito nagamit ng mahusay pero hindi na ito epektibo ngayon. Iniisip ko, ilan sa mga bansa nito na naging mabuti tayo sa matagal na panahon. At marahil mas mahalaga pa ron, ilan sa mga bansang ito ay kumukuha ng 70% o 75% ng kanilang enerhiya mula roon. Ako si Hormuz, maganda yon Hormuz. Isang sikat, kahanga-hanga at magandang lugar. Pero malamang ay ayaw mo maglayag ng bangka doon na yon. Gusto ko, alam mo kung bakit? Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa atin. Dahil winasak natin ang hukbong dagat nila, tinapos natin sila. Inatawag nilang layer ng mga drone at mina, may mga bangkang ginawa lang para maglagay ng mina. Naisip mo na bang may bansang may 22 bangka na isa lang ang tungkulim? Mga bangka ito na kakaiba ang itsura, ayaw mo mapasama sa pamilya mo, hindi sila maganda. Tungkulin na nila ang buhatin ng mina, ilagay sa tubig at palubugin sa tamang lalim. May 22 sila, nito tinanggal na namin lahat, pero pwede mo rin silang iwan sa bus. Sa totoo lang, di rin namin alam. Sa totoo, di namin alam kung may mina talaga. Pero nakakatakot na isipin na pwedeng maglagay ng mina para sa mga may barkong $1 billion ang halaga.
Oo, sige po. Salamat, Trump. Tatanungin ko si Vice Presidente kung paano labanan ang pandaraya sa California, New York at Minnesota. At sinabi ni Trump na yon na ang bagong pinakamataas na pinuno, si Motawak, ay maaaring patay na o buhay pa. May mga ulat ngayon tungkol sa kanya. Isa nagsasabing nakatakas siya sa unang airstrike sa Hardin. Isa pa nagmumungkahi na baka siya ay bakla. Sa kabila nito, Pinamumunuan ang idiokrasya. Ang mga tao ay dumaranas ng pagdurusa. Paano mo nalalaman ng totoo at may pagsusuri ka ba? Sa ngayon, hindi pa siya kung bibisitahin niya ang kanyang ama. Madalas siyang nagtatalumpati tungkol sa kamatayan sa Amerika. Palaging binabanggit ito. Kapag sinabi nila yon, paniwalaan mo dahil gagawin nila yon at gagamit ng sandatang nuclear kung meron sila. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon gamitin yon. Dapat ginawa rin ito ng ibang presidente. Nakipag-usap ako sa isa sa mga dating presidente na gusto ko at may ilan pa akong gusto na baka nakakagulat. Sinabi niya, sana nagawa ko ang ginawa mo. Sana ginawa rin ng ibang presidente. Dapat may gumawa niyan. Tumagal ito ng 47 taon. Sigaraw ang Iran sa gitnang silangan. Kung wala ang kasunduan ni Abraham, di sana nagkaroon ng kapayapaan. Pero ngayon, magkakaroon na. Imposible sana yon sa ilalim ng banta ng isang nuclear na Iran. Pero ang Iran na yon ay anino na lang na nakaraan. Hindi na siya sika ngayon, kundi binubuli na at nabugbog. Tinapos namin sila, karapat-dapat lang yon sa kanila. Kapag may sundalong naglalakad sa kalsada na walang mga braso o tinutulungan maglakad, dahil wala siyang mga binti o wasak na wasak ang mukha niya, walang mga binti at walang mga braso. Yung dalawang yon, walang mga binti at walang mga braso at wasak pa ang mukha. Ito ay dulot ng mga bombang inilalagay sa gilid ng kalsada. Yan ang paboritong sandata ni General Soleimani na napatay ko nung una kong termino, si General Soleimani. Kung hindi ko siya napatay, yun sana ang naging simula ng pagbagsak nila. Dahil kung hindi siya napatay, posible na hindi tayo ganito ka-advance sa pagsira sa Iran. Dahil isa siyang talagang magaling na general, isa siyang malupit at kakilakilabot na tao, pero isa siyang mahusay na general na nagplano na atakihin ang 5 sa ating mga base militar ng sabay-sabay. At ang lalaki na matay kasama niya ay eksaktong katumbas niya sa Iraq. At sila ay nagtatrabaho ng magkasama at tinamaan sila ng malakas. At kung hindi yun nangyari, magkakaroon tayo ng problema. Pero marahil mas mahalaga pa ron, siya talaga ang utak sa likod ng lahat at hindi sila kailanman nakahanap ng kapalit niya pagdating sa katalinuhan at inalis nila siya. Malaking hakbang iyon sa pag-iingat. Pero kung hindi natin tinanggal ang kasunduan ni Obama, kakansilahin ko yon kahit taliwas sa gusto ng aking dating kalihim ng Estado. Hindi yon mahalagang pangyayari kahit salumat sa gusto ng marami noon. Naalala mo ba yung Peter? Marami. Hindi ko pa tinatapos ang relasyon. Naalala mo, Stephen? Oo, hindi. Sa kunang bagay na yun. Dahil doon, nagkaroon sila ng sandatang nuklear na sana ay nakuha na nila 3 taon nang nakalipas. Magagamit na sana yon. Halos 2 taon na ang lumipas. 3 taon na ang lumipas. Sana nagamit na yon. Doon na sa gitnang silangan. At saka pagkatapos nila matapos yon, pupunta sila rito. Wala pa silang pagkakataon gawin yon. Gusto kong itanong tungkol sa nabanggit mong kawili-wiling punto na nakausap mo ang dating Pangulo. Ang naging susi ay si George W. Barbosa. Hindi siya ba? Baka si Bill Clinton? Ayokong sabihin. Hindi ko sinasabing dahil miyembro siya ng partidong politikal. May Trump disorder siya. Sa totoo lang, siya isang taong talagang may gusto sa akin at gusto ko rin siya. Na itinuturing kong napakatalino at matalino. Sinabi ng taong ito, sana ako ang gumawa niyan. Sige, pero ayokong pumasok sa detalye, ayokong mapahamak siya, siguro. Uy, alam mo ba? Alam mo na siguro, interesante, di ba? Baka nga maging proud pa siya. Gusto mo bang sabihin ko kay Peter sa Fox ang pangalan mo? O at least mataas ang ratings mo, sobrang taas. Peter, congrats at salamat. Ang daming bumabati sa'yo. Pwede ko ba itanong, may iba pa ko bang tanong tungkol sa digmaan kung ang Iran, gaya ng sabi mo, ay mawawala? Mawawala ang mga missile nila, ang mga pangunahing leader, ang Air Force at Navy nila. Matatapos na ba natin ang digmaan na yung linggo? Salamat. Oo, siyempre, tuloy.
Tayo na ba yon? Sa tingin ko hindi pa, pero malapit na. Magiging mas ligtas ang mundo pagkatapos ng lahat ng ito, matatapos na ito sa lalong madaling panahon, magkakaroon tayo ng mas ligtas na mundo. May obligasyon akong gawin ito. Ayoko talaga. Pupunta ako sa isang lakbay-aral. Ayoko talagang gawin ang paglalakbay na ito. Tayo may pinakamataas na stock market sa kasaysayan. Mura ang gasolina. Ayos ang lahat. Alam ko eksakto kung anong mangyayari sa'yo. Faz isso, o preço do petróleo sobe. Maganda na yon, pero mas mahalaga pa rin ang pagbibigay daan na magkaroon sila. Gusto mo mamagsak ang stock market, kaya hayaan mong tamaan ka ng nuclear na sandata. Sinabi ko yung kaninang umaga. Para sa akin, maliit lang ang kailangang bayaran. At sa totoo lang, akala ko mas babagsak pa. Para maging tapat, akala ko mas babagsak pa talaga. Dahil lang hindi naiintindihan ng mga tao. Sa pangkalahatan, maganda ito. Isa itong malaking laro ng chess sa napakataas na antas. Chess na sobrang taas ng antas. At nakikipaglaro ako sa mga napakatalinong manlalaro. Ito ang mga taong hindi basta-basta nakakarating doon. Alam mo, nakikisalamuha ka sa malalaking utak. Mga taong may napakataas na IQ. Hindi ito sina Jasmine Crockett at ang grupo niya, kundi mga matatalinong, mararahas at malulupit na tao. May mga tao talagang mababait at may iba na mabait pero nagiging marahas. At kung hindi ko ginawa yon, kung hindi ko ginawa ang ginawa ko, siguradong kinamaan na tayo. Una at pinakamahalaga ay ang pagbabasura sa masamang kasunduan ni Obama. At pangalawa, yung magandang eroplano na yon na umatake sa kanila 8 buwan nang nakalipas o kung gaano man katagal yon at winasap ang kanilang nuclear base. Talagang nalito sila dahil doon. Kung meron silang ganong bomba nung alinman sa mga panahon yon, 5 taon na ang nakalipas o 7 buwan na ang nakalipas, kung meron silang ganong bomba, siguradong ginamit na nila yon. Halos kaagad.